Sa isang bahagi ng Pilipinas, may isang lugar na tila inilaan para sa mga taong naghahanap ng katahimikan at kagandahan ng kalikasan. Isang lugar kung saan ang mga nagtataasang kabundukan ay mistulang isang napakalaking obra maestra na iginuhit ng kalikasan. At ito ay ang Atok Benguet. Balik tayo sa lugar ng Benguet. Minsan talaga yung mga takot mo sa sarili mo, kailangan mo lang rin labanan at subukan muna, di ba? Ganda ng tama ng sikat ng araw Ayun, magandang umaga sa inyong lahat. At isang panibagong biyahe na naman yung gagawin natin ngayong araw. At ngayong araw nga pala ay medyo lalayo tayo dahil pupunta tayo sa medyo malamig. Hindi ko alam kung medyo malamig o sobrang lamig ba. At ngayong araw nga pala ay pupunta tayo sa Atok Benguet para doon tayo magka-camping at hanap ng spot na ating papasyalan. At isa rin sa dahilan kung bakit tayo aakyat sa gawing Atok Benguet ay para subukan natin ang lakas ng ating sasakyan na si Isla. At ngayon nga pala ay maraming laman itong sasakyan natin. Tapos siguro yung iba naman sa inyo, alam na meron tayong RTT na mabigat at nakasetup tayo ng pang-camping. At iyon yung gusto kong masubukan ngayon, kung kakayanin ba ng sasakyan natin na makaakyat sa Atok Benguet. Kaya ayun, samahan nyo ako dito sa gagawin natin na adventure dahil panigurado ay mag-e-enjoy kayo at halos nasa 4 na oras din yung magiging biyahe natin papunta sa Atok Benguet. Kaya siguro ay doon na lang tayo magkita-kita sa medyo malapit para magaganda na yung mga tanawin na makikita nyo. Sa wakas ay nakakakita na tayo ng mga magagandang bundok dito sa dinadaanan natin at nandito na nga pala tayo ngayon sa may paanang bahagi na bundok na paakyat ng Baguio at halos nasa 3 oras din yung babiyahihin natin bago nga tayo makapunta doon sa ating destinasyon. At ayun, sobrang excited ako dahil nga syempre unang beses nating makakatungtong sa Atok Benguet na ito rin yung dala natin, itong sasakyan natin na si Isla, at talagang masusubukan natin kung kakayanin ba ng ating sasakyan. Iyan ang ating malalaan ngayon dito sa ginagawa natin. Ang dinadaanan nga pala natin ngayon ay ang Cannon Road, isa sa mga pinakakilala at makasaysayang daan paakyat ng Benguet at ng Cordillera. Kilala ito sa matatarik na bangin, matatayog na kabundukan at mga kurbadang nagbibigay ng kakaibang karanasan sa bawat biyahero. Lion's Head, that's down. Ang lamig na ng klima dito sa dinadaanan natin. At nandito na nga pala tayo ngayon sa may bahaging La Trinidad Benguet
Ito yung unang beses na makakapagmaneho tayo dito sa lugar na to. Kaya ngayon ay nagmamabagal lang tayo dahil hindi natin kabisado. Tapos isa pa dyan, bangin itong dinadaanan natin. Kaya kailangan nating mag-ingat. Grabe yung kurbada dito. Buti na lang nahasa na tayo ng panahon ano. Sa dami ba naman nating mga lugar din na napuntahan, medyo nagagamay ko na yung mga matutulis na mga ganitong likuan. Pero syempre, kailangan pa rin natin maging maingat at hindi natin masasabi yung yung mga disgrasya na yan. Kaya dapat triple ingat, o kung kaya mo pang gawing 5 times yung pag-iingat, mas mainam yon. Dahil syempre ayaw natin na maging alama tayo, di ba? Kailangan na mapanatili natin ang pagiging magandang lalaki natin at pamumuhay dito sa mundo. Matapos ang ilang oras na biyahe, sa wakas ay narating na rin natin ang Atok Benguet. Pagdating pa lang natin, agad tayong sinalubong ng mga naglalakihang kabundukan na tila walang katapusan ang ganda. Sobrang tarik nitong bababain natin. Kaya ayan, dahan-dahan lang tayo ngayon. Parang pababa pala itong campsite na bibisitahin natin. Sana lang ay walang mahirap na daanan, or kaya putik-putik kasi hindi naman tayo pang putikan. Baka mamaya malubog tayo, baka walang tumulong sa atin. Pero ayun naman, ngayon na may sementado pa yung dinadaanan natin dito, medyo makipot nga lang talaga. Grabe, ayan sobrang pababa dito. Dahan-dahan lang tayo guys. Ang iniisip ko yung pauwi natin. Pero ang problemahin muna natin yung ating pababa ngayon. Ayun, pag kami makakasalubong ka dito, talagang magbibigayan kayo Salamat po tay. Maraming salamat po. Woo! Ayan na. Parang liblib tong mapupuntahan natin. Panigurado maganda tong spot na mabibisita natin. Dahil ayun, kung mapapansin nyo, looban na naman. Pagka ganito yung mga pinupuntahan natin, panigurado na talagang solid, di ba? Ayan, yung dito sa part na to ay rough road na. Pero hindi naman siya yung mahirap. Kaya naman ang sasakyan natin. Sa tingin ko kahit na mababang sasakyan, kakayanin naman dito. Ako na lang yung testing muna guys. Pagka kinaya ng sasakyan natin na sa isla, lahat ng mababang sasakyan ay pwede kayong pumunta dito sa campsite na mabibisita natin dito sa Benguet Atok. Kahit saan ako lumingon sobrang gaganda ng mga nakikita ko. Ang maganda pa nun ay solo natin itong spot na napuntahan natin dito sa Atok Benguet. At yung spot nga pala na nabisita natin ngayon ay Stellar View na matatagpuan nyo nga lang dito sa Atok Benguet. Ayun, sobrang saya ko na nakarating na tayo dito dahil ito yung unang beses nga na magka-camping tayo sa lugar na to. At excited na rin ako maramdaman yung lamig mamayang gabi para ma-experience natin. Siyempre nakikita ko nga sa social media na yung mga nagpo-post pagka nandito sa gawing Benguet, talagang sobrang lamig. Tapos ang pagkakamali pa natin ngayon ay wala tayong dala ng makapal na jacket man lang. Tapos kung mapapansin nyo, naka-short tayo. Ganda! 360 view. Tapos puro kabundukan yung nasa paligid natin. Tara, at medyo ilalakad ko na kayo dito bago tayo mag-setup ng ating tatambayan at ng ating tutulugan. Ayun lang yung mga kabundukan dito sa paligid natin. Para siyang painting Ganun yung nakikita ko dito ngayon. Ayun, sobrang solid talaga. Nakatuwa lang dahil napuntahan na natin yung lugar na to. Dahil nga dati, itong Benguet,
ay medyo natatakot ako na bisitahin ba. Dahil nga, ayun, medyo mataas sa park na to. Pero buti na nga lang ay kinaya ng sasakyan natin na si Isla. Minsan talaga yung mga takot mo sa sarili mo, kailangan mo lang rin labanan at subukan muna, di ba? Bago tayo matakot sa isang bagay, mas mainam na subukan muna natin, di ba? Para malaman natin at hindi natin sukuan ba agad. Dati kasi napako ako sa takot na na hindi kakayanin. Pero ayun, kinaya naman, di ba? At sobrang solid na experience na naman tong mangyayari dito sa adventure natin. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Pahinga muna tayo sandali at medyo hinihingal ako. Naramdaman ko yung pagod kaya dito muna tayo tumambay sa side awning. Tapos medyo kumikirot din itong inopera sa atin. Siguro dahil nga medyo malamig yung klima dito kaya sumasakit dahil ilang tahi din yung ginawa dito sa noo natin nung pagkaalis nung bukol. Kahapon lang sa atin ginawa to, kaya ngayon ay medyo ramdam na ramdam ko pa talaga yung sakit. Pero kakayanin naman natin yan. Ang mahalaga nandito na tayo sa spot natin. Saka tulad nga ng sinabi ko sa inyo, gusto ko pagka ako nagpapagaling, gusto ko talaga nasa kalikasan tayo, kagaya na lang ng ganitong lugar. Parang mas napapadali ba yung paghilom ng sugat. Naks. Lahat ng sugat mo maghihilom pagka ikaw ay nasa kalikasan. Kunin na natin yung ating mga lamesa at upuan. Alam nyo, kahit na may sikat ng araw ngayon dito, presko pa rin talaga yung pakiramdam. Ang sarap siguro pagka nasa ganitong lugar yung bahay mo, no? Parang hindi mo na kailangan ng aircon. Ang laki ng bill na mawawala sa'yo. Kasi syempre malamig na nga dito. Malamig na. Syempre tayo mga Pilipino, naks, tayo mga Pinoy, lalo't nakatira tayo sa may init na parte ng Pilipinas, talagang minsan naghahangad tayo ng ganitong klima. Kaya nga yung iba pa sa atin, talagang pagka summer or bakasyon, nagpupunta dito sa ganitong lugar tulad ng Baguio, dito sa Benguet. Kasi nga gusto natin maka-experience ng, alam mo yon, malamig na klima. Buti na nga lang maswerte tayo, di ba? Dahil may mga ganitong lugar sa Pilipinas na pwede nating bisitahin. Hindi kagaya sa iba na talagang puro tag-init lang. Natutulala ako kasi ang ganda ng mga bundok dito, men. Tapos sobrang tahimik pa. Walang maingay dito ngayon. Kaya nga buti na lang kahit na maingay si Mamenyo, hindi nakakahiya. Kasi wala namang ibang makakarinig sa atin. Kaya kayo, samahan niyo si Mamen dito sa ginagawa natin ngayon. Dahil wala nga tayong kasama dito at solong-solo natin tong spot natin ngayon. Ayun na, okay na. Yung mga ilang gamit na lang natin yung ilalagay natin mamaya para goods na talaga. Sarado na natin yung mga bintana nitong ating RTT dahil medyo malangaw dito. Hindi ko alam kung bakit sobrang langaw dito sa spot na napuntahan natin. Hindi ko alam kung baka dahil ba sa nag-uulan ng mga nakaraan kaya
ganon, or siguro may nakatanim dito na puno o halaman na dahilan kung bakit medyo malangaw dito sa pwesto natin. Pero all goods lang naman. Ang mahalaga ay maisara lang natin to para hindi tayo pasukin ba. Yan. Ganda ng magiging view natin dito. Alam mo yun, kahit saan ka tumingin dito sa part na to, tapos sa part na yan, lahat solid talaga. Panalong panalo. Sasabi ko lang babalikan natin yung mga iba pang spot dito sa sa gawing Benguet. Total, kinakaya naman ng sasakyan natin kahit na medyo mataas. Sa tingin ko pwedeng subukan natin yung iba pa dito. Naglabasan yung mga langaw nung tayo ay pumasok na dito. Marunong silang mahiya. Buti pa yung langaw marunong mahiya. Mas marunong pa sa tao. Isa kasi yung tao hindi sanay mahiya Ayan, all goods na. Mamaya na lang natin ilalagay yung ating unan saka yung pangtakip dito dahil may gagawin pa tayo at medyo madumi na siya. Baba na tayo at ako ay medyo nauuhaw na. Kailangan na nating magkarga ng ng gasolina. Ganda talaga. Solid Sana nag-enjoy kayo sa magandang view, di ba? Magandang view, tapos isang poging lalaki na nagkaroon na ng third eye sa noo. Para tayong si Vincent ng Ghost Fighter. Kasi nabiyak na yung noo natin. Hindi ko alam kung ano kalalabasan pagka gumaling itong tinahi sa atin. Pero malaki naman ang tiwala ko doon sa doktor natin na maayos yung pagkakagawa niya dahil nakiusap ako na sana naman hindi masyadong malaki yung pagkakahiwa dahil nga syempre sa mukha pa naman kitang kita, di bali sana kagaya nung nandito sa tiyan natin yung mga tahi natin dito hindi masyadong halata kasi pag tayo ay naka t-shirt naman natatakpan, hindi kagaya nung tahi sa atin dito kitang kita sa mukha natin. Pero all goods lang. Kesa naman yung nakaraan, di ba? Kitang kita yung bukol dito natin. Yung bukol pala na yon, cyst siya na lumalaki. Dati kasi maliit lang yung bukol na yon, tapos hindi ko masyadong pinapansin. Tapos hanggang sa lumaki na siya, tapos nagagaraan na ako. Kung mapapansin nyo sa mga video natin, hawi ba ako ng hawi ng buhok ko? Kasi pag nakikita ko at nag-e-edit ako, parang nagagaraan ako. Kaya nung nakausap ko yung doktor, ayun, at kaya naman daw niyang tanggalin. Hindi na ako nagdalawang isip na ipatanggal para din, alam mo yun, sa kaligtasan natin, baka kasi ay maging cancer daw yun, kalaunan. Kaya mas okay din na naagapan na natin, di ba? Para sa ikabubuti naman. Hinga lang yo mamenyo. Cause you took my scars, bruises and broken heart, and numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore.
May papakita pala ako sa inyo guys. Kanina nga pala ay bumili tayo ng ating paboritong melon. Dahil kanina ay may nadaanan tayo dyan. Sakto naman. Hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon na makabili tayo ng melon natin para makain natin dito. Tapos ngayon nga pala ay magluluto tayo ng ano nga ba ang magiging tawag natin dito? Kasi parang papaitan siya, kaso wala tayong pang papait. So siguro ang kalalabasan nitong gagawin natin parang gotong Batangas. Ayun, pakita ko sa inyo. Ano to? Laman loob to Bali mamaya lulutuin natin ay may sabaw para sakto sa malamig na klima dito. Medyo nangungurot na nga yung ano dito yung lamig. Parang hindi ko mapapanindigan ng kayabangan ko. Pero sana lang kayanin natin dahil nga wala tayong baon na makapal na jacket. Pero dalawa naman yung dala natin na isang kumot saka pangsapin sa higaan natin. Pagka hindi talaga kinaya, yun ang gagamitin natin para ibalot natin yung sarili natin. Ako ngayon ay nagtatambay-tambay lang dito. Ayun, medyo sinisipon na ata ako dahil malamig na. Ang sarap, para kung naka-aircon ngayon dito. Pag dito ka nakatira, lakas makatipid ng kuryente. Tapos ayun na nga pala yung view natin ngayon. Tingnan niyo yung ulap sa kabundukan dito. Sobrang solid. Umaangat na yung ulap. Ang ganda Man, mamaya siguro kapantay na natin yan dito. Kasi ayan na mas lalamig pa dito ng gusto mamaya. GG tayo nito. Tara, lalakad ko muna kayo dito para habang nag-aalis tayo ng lamig sa katawan natin kahit pa paano may nagagawa tayo dito. Papakita pala ako sa inyo dahil yung bulaklak na paborito ko nandito sa spot natin. Ito, yung bulaklak na daisy na yan, ang kulay dilaw na yan, isa yan sa mga paborito kong bulaklak. Pag nakakakita ako yan talagang hindi ko pinapalampas na tignan ng malapitan. Ayan, para kasi siyang sunflower. Ako kasi mahilig talaga sa sunflower, kaya pagka nakakita ko yan medyo hawig siya. Talagang nagagandahan ako. Bago tuluyang sumapit ang dilim, bigla na lang nagpakita sa atin ang isa sa pinakamagandang tanawin ng Atok Benguet. Ito ay ang napakagandang Sea of Clouds. Sa mga oras na to, para bang unti-unting nilamon ng mga ulap ang buong kabundukan, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng gininto ang kulay sa paligid. Sa mga sandaling ito, mapapansin mong kusang tumatahimik ang lahat. Wala kang maririnig kundi ang malamig na hangin at ang paghanga sa likhang sining ng kalikasan. Isang tanawing hindi lang nakikita ng mga mata, kundi tunay na nararamdaman ng puso. Let's do this! Alam nyo ba na unang beses ako magluluto ng ganito? Bahala na kung ano yung kalalabasan. Ito nga pala yung mga nabili natin kanina dun sa dinadaanan natin. Ito yung gulay. Ito yung masarap na pag niluto mo, yung dinengdeng. Tapos lalagyan mo ng bagoong isda. Ay nako, lutong Ilocano na talagang nagustuhan ko. Gusto ko lang i-share sa inyo guys. Itong binili natin. Tapos itong mga kailangan natin sa pagluluto. Luya, tapos meron tayong sibuyas at bawang. Samahan nyo muna ako dito ha. Ayan na. Nagsisimula na akong sipunin. Ang una nating hiwain siguro itong sibuyas na lang. Gisa-gisa lang naman ata ito Tapos lalagyan natin ng
sabaw. Tapos itong nor sinigang. Wala kasi tayong yung pampapait ba yun? Yung para sa papaitan. Wala akong nabili. Kaya ngayon sabawan na lang natin. Kung ano yung kalabasan kainin na lang natin. Hindi na nga pala tayo magkakanin ngayong gabi dahil kanina nung tayo ay nasa biyahe, dumaan ako sa isang karinderya. Tapos ang dami ng serving nila. Hindi ko na lang nablinag dahil gusto kong enjoyin yung pagkain ng matiwasay ng hindi nagsasalita. Tara, let's simulan na natin ang ating pagluluto. Lagyan na natin yung bawang. Nakakatuwa yung ganitong ginagawa natin, Kahit pa paano dito sa pagbablog natin at pag-travel natin, marami ako natututunan, alam mo yon. Kasi tulad ngayon, mag-isa tayo. Walang ibang tao na pwedeng tumulong sa atin, kundi sarili lang natin. Kaya kailangan na tiyagain ko talagang matuto at alamin ko yung mga bagay na hindi ko alam, di ba? Bango. Bawang at sibuyas pa lang yan, ha. Ilagay na rin natin tong luya. Sa tingin ko pwede na nating ilagay tong laman loob. Ito nga pala ay pinakuluan na natin nung nakaraan sa bahay. Tapos naka-stock na lang dun sa ref natin para nga pagka ganitong magluluto tayo madali ng palambutin. Medyo nagyayelo pa. Yun lang yung maganda pagka may ref ka, Tulad nito, meron tayong karne na dala. Hindi ba ako natatakot na mapapanis siya? Ayan, ganyang karaming sabaw yung ating nilagay. Tapos, nakalimutan ko palang magdala ng mga pampalasa natin tulad ng asin, paminta, at ng kung ano-ano pa. Ang meron lang tayo ay itong nabili natin kanina na nor sinigang. Sa tingin ko naman pwede na to. Ang mahalaga lang magkaroon ng asim, saka malasa na to. Ayoko rin masyadong naglalagay ba ng mga ibang pampalasa. Medyo hindi maganda sa sa kalusugan natin. Pag nagluluto ako, asin at paminta lang talaga. Yun lang talaga. Ayan, pampaasim para may kilig kahit konti. Tikman na natin at medyo kumukulo na. Ayan umuusok-usok pa yung ating soup ngayong gabi. Bango ng amoy. Tikman natin. Ang sarap ng lasa. Men, sinubukan ko lang pero grabe. Nakuha natin yung lasa na gusto natin. Yung asim niya sakto lang. Tapos lumalasa yung yung laman loob. Pakita ko pa sa inyo, ha. Ayan sobrang sarap. Yun na yung masasabi ko, ang galing ko. Kakain na tayo. Nakaka-excite at nakakatuwa. Alam niyo kung bakit? Dahil nga unang beses lang tayong nagluto nito, pero nakuha natin yung lasa. Ay, naku, ang dami nating soup ngayong gabi. Saktong-sakto sa malamig na klima dito,
Pagka ganito talagang malamig, masarap na kinakain, may sabaw. Tara, let's! Mga kamamen, sabayan nyo akong kumain. Laman loob. Patay tayo nito sa gout natin. Pero ito naman kasi, tayo naman nagluto, tapos nalinis din natin ng husto. Kaya sa tingin ko naman hindi tayo sasakitan ng gout natin. Kain na tayo. Ingitin ko talaga kayo, guys. Grabe na yung lamig talaga dito. Tapos papakita ko sa inyo. Ayan, 16 degrees na dito ngayon sa spot natin. Tapos mamaya panigurado yan ay mas lalong lalamig pa. At nakapaglinis na nga pala tayo ng ating katawan. At talagang hindi ko kinaya ang maligo. Dahil sobrang lamig talaga. Nagpunas lang ako ng katawan ko. At ayun, yun naman ang mahalaga kahit papano ay nawala yung mga alikabok sa katawan natin para bago tayo mahiga sa kwarto natin sa taas ni Isla malinis na yung katawan natin. Tapos tulungan nyo na lang rin ako na tulungan at samahan nyo ako nalinisin itong natin sugat natin Kinakabahan ako kung ano yung itsura niya kasi hindi ko pa nakikita talaga. Kailangan kasi natin na palitan na lang daw ng ng Band-Aid. Tapos meron tayong kailangang i-spray sa kanya. Sakit. Ayun, nakita nyo ba? Ayun yung inano sa atin, yung inopera sa atin. Ang hapdi. Sobrang hapdi nitong spray natin. Parang siya, parang alcohol na malilinis yung sugat natin saka para iwas infection na rin. Tapos eto, pinapapalitan sa atin ng Band-Aid. Ayan. Kahit papano mas maliit na yung nakalagay sa noo natin. Ay, sa tingin ko naman all goods na. Pinakita ko lang talaga sa inyo yung yung opera sa atin bago tayo umakyat sa higaan natin. Alam nyo ba, kumikirot ngayon yung sugat natin dito. Ilang tahi yung ginawa dyan Tara at umakyat na tayo. Grabe talaga yung lamig dito. Sa pagbalik natin dito sa Benguet, siguraduhin ko na kompleto na tayo sa gamit natin. Punta tayo sa sa ukay-ukay at doon tayo hahanap ng natin, ng hoodie or jacket na magagamit natin dito. Ay nako, sana lang kayanin ng ating kumot ang lamig mamaya dahil wala talaga tayong jacket na dala. Pagka hindi kinaya ng isang kumot na to, kukunin na rin natin yung itong pangtakip natin dito sa higaan natin para dodoblehin natin yung pinaka nakabalot sa katawan natin
para tayong magiging lumpiang yomamen. Ayun, ang haba na naman ng daldalan natin. Matutulog na lang no? Gusto ko lang talaga na i-video itong experience na naranasan natin. At gusto kong makasama kayo dito sa nangyayari sa akin. Yun lang. Alam nyo ngayon, alam ko na yung pakiramdam ng pagiging isang hotdog pag nasa loob ka ng ref. Ganito pala yung pakiramdam. Ayan, siguro tayo magpapahinga na para maaga tayo magising bukas at titingnan natin kung may sunrise dito o kung may sea of clouds. Tingnan natin kung ano yung mga mangyayari bukas, kaya abangan nyo. Papahinga na muna ang iyong mamenyo, ha? Good night. Magandang umaga sa inyong lahat. Grabe, sobrang lamig talaga dito ngayon. At ngayon ko lang na-experience yung ganitong klima. Alam mo yon. Sa dami nating napuntahan na lugar, ngayon lang ako nakaranas ng ganito kalamig. Talagang nawala yung yabang ko sa lamig. Pero all goods lang. At least na-experience natin to, no? Saka nga kulang tayo sa sa gamit na panlamig. Kaya wala tayong proteksyon. Pero sa susunod pilitin natin na punta sa ukay-ukay. Tapos bili tayo ng natin, jacket natin or hoodie para magamit natin dito. Lakas ng hangin ngayon dito. Ayan, pumapagpag yung natin. Yung parang pinaka payong dito sa bintana. Nako, lamig talaga. Ano ba gagawin natin? Tara, at papasilip ko sa inyo yung paligid natin ngayong umaga. Kaso papasok yung lamig sa atin. Pero all goods lang. Mahalaga makita nyo. Ayan, ang lakas ng hangin ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ayun yung fog. Sobrang baba niya. Tapos ito yung fly sheet natin. Hinahangin. Pero alam nyo ba, solid nang naging tulog natin kahit na giniginaw tayo. Tingnan natin kung ilan ng temperatura ngayon. Ayan, 15 degrees Celsius ba tawag doon? Tama ba ako? Ganyang kalamig ngayon dito. Daig mo pa yung naka-aircon. Ako pag nag-aircon sa bahay, naka 27 lang yung set niya. Pero dito grabe. Halos naging doble, di ba? Kaninang madaling araw, hindi ko na lang na-check kung gaano kalamig dito. Dahil pinilit ko na makatulog talaga, no? Tingnan natin dito sa kabilang side. Ayan. Oh! Haha! Ang solid, man! Diba? Kahit na nahirapan tayo ng konti dahil sa sobrang lamig, all goods lang naman. Dahil ang solid dito. Ganda ng mga bundok talaga sa paligid natin. Tapos eto, ayan, tingnan niyo yung fog na nakahalik sa kabundukan dito sa paligid natin. Ang gandang experience na naman tong nasa buka natin, Minsan okay rin talaga yung mga biglaang ganito, Minsan dun mo mararanasan yung mga experience na hindi mo makakalimutan. Di ba? Alam niyo, subok ko yung tibay nitong alukab natin. Kagabi
sobrang lakas ng hangin dito sa kaninang madaling araw. Talagang hindi siya natitinag, di ba? Dati kasi yung gamit natin na na tent sa taas ng sasakyan natin, pagka humangin ang gusto ay grabe, kalampag talaga lahat. Pero itong sa atin, yung fly sheet lang yung yung talagang mararamdaman mo na tinatangay ng hangin. Grabe yung ulap dito. Alam mo yung dito, yung hangin na dumadampi sa balat ko ngayon, para siyang may yelo, ganun. Sarap. Susulitin natin ng malamig na klima dito. At babalik-balik tayo sa lugar ng Benguet. Kailangan nating magplano bago tayo bumaba. Siguro kailangan nating dalhin itong kumot natin para mamaya meron tayong panlaban sa doon sa lamig. Tali muna natin to, tapos tayo ay bumaba na. Medyo basa yung dito, yung hangin. Kaya mas ramdam na ramdam mo yung lamig talaga. Buti medyo nawala-wala yung hangin. Kanina sobrang talaga, sobrang lakas. Teka, isarado muna natin to. Baka mamaya pumasok yung tubig-tubig ba. Ganda talaga ng view dito sa paligid natin. Ngayon ay oras na para iladlad na natin ang ating kumot. Ayun na, natakpan na yung mukha ko, guys. Grabe. Ang lamig. Alam mo yung kahit na nahirapan ka sa lamig, nag-enjoy ka. Dahil syempre, ito nga yung gusto nating klima, di ba? Yung malamig. Sa susunod, kailangan lang natin talaga magbaon ng natin, ng ating jacket na panlamig talaga. Dito muna tayo tumambay. Parang okay sa susunod pang astronaut yung isuot natin pagka nandito tayo sa gawing Benguet. Ayan, sa tingin ko all goods na to. Tapos medyo maglakad-lakad tayo para maipasyal ko kayo dito ngayong umaga nang makita nyo yung paligid natin. Ayan, solid, di ba? Gandang spot para sa pagka-camping nitong Stellar View. Itong spot na to, napanood ko nga pala kay J4. Kaya ako talaga ay nagustuhan ko na bisitahin dahil nung napanood ko sa kanya to, talagang nagandahan ako. Tara, dito tayo sa may parting taas. Meron akong nakita dito na malaking signage. Tingnan natin para malapitan nyo rin. Lamig talaga. Alam mo yung lahat ng uurong sa akin umuurong ngayon. Ganda nung view sa likod natin, Medyo manipis yung hangin dito, kaya kung mapapansin nyo, hinihingal talaga ako. Ayan yung malaking signage nila dito. Stellar View. Ganda. Tapos solong-solo pa natin tong spot, kaya talagang saktong-sakto yung pagbisita natin dito. Dapat talaga ang punta sa mga campsite
weekdays, ano. Kung gusto mo talaga ng kumbaga ba, masolo mo yung spot or konti lang yung tao. Weekdays, kung kaya yung mga ganitong lugar yung pupuntahan mo, yung medyo malayo. Ako kasi talagang gusto ko yung mga ganitong lugar, yung tahimik, mas na-enjoy natin. Lamig. Pero enjoy ako dito ah. What just don't do, doers don't watch. So let's get to it. Let's get it done. You, let's step it up a notch. We can do it. We can. Ganda, di ba? Solid na solid talaga pagka kakain ka at nasa ganitong lugar ka. Nabubusog ka na, nare-relax ka pa. What just don't do. So let's step it up a notch. We can do it. We can get it done. 'Cause we're Ang lamig!